We are overseas Filipino witness. So ngayon, hindi ka lang nagtatrabaho dito, kundi ikaw ay witness for Christ. Amen. At kung ikaw ay ibang lahi, hindi ka Pilipino, wala kang lusog din dito. OFW pa rin. Right? Tayo, mayroon ba dito hindi Pilipino? Halata naman sa ilong natin. Okay. So, overseas, tayo po, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay Kristiyano, ikaw din ay OFW. And what is that? Overseas, faithful witness for Jesus. Can I hear amen? Amen. Overseas, faithful witness for Jesus. Na iba, kasi kung ikaw, kung tayo ay naking Kristo, na iba yung mission natin sa buhay. Naiba yung goal natin sa buhay. Kung dati, pumunta ka dito para kumita ng pera, para mabayaran kung ano yung kailangan bayaran sa Pilipinas, o para makatakas ka sa mga kung anong bagay sa Pilipinas, pero nung kinatagpo ka ng Panginoon dito sa Hong Kong, nagbabago, may nagbago. Tama ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag na kayo magsalita. Okay? So, dito po sa book ng Esther, sa story po ni Esther, ni Mordecai at ng mga Hudyo, makikita po natin dito itong bagay na ito, itong God's, sabihin natin God's providence. Pag sinabing God's providence, ang Diyos ay Diyos. Okay? Nakikita niya lahat ng bagay, past, present, and future at the same time. He is beyond our time. Nakikita ng Diyos lahat. Okay? He sees and also He provides everything according to His will to accomplish His purpose for His glory and honor. And one great verse, familiar verse sa atin, talking about God's providence is in Romans chapter 8 verse 28. Can someone read Romans 8:28? Yung hari ng asawa ni Esther, okay? Ay hindi siya approachable. At sa kultura po o sa custom ng mga hari o sa Middle East specifically, yung hindi ka na lang basta papapasukin do sa inner court is a gesture or a picture na kung saan iniingatan nila yung hari, tama? Hindi naman pwedeng kung sino-sino na lang yung pumasok. Yung seguridad naman ng hari ang malalagay sa alanganin, tama? Kaya lang, dito sa sitwasyon na ito, inabuso ng hari yung pagiging unapproachable niya. So nag-create ito ng pride sa mga tao na sa posisyon, di ba? At nag-create ito ng parang distance na, parang sinasabi ng hari, kapag pumasok ka dito, maaapektuhan yung aking paligid. Naalala niyo ba yun? So, kailangan ko i-preserve yung sarili ko. Kasi ako ay hari. So, hindi ako basta-basta magpapalapit kung kani-kanino, makakausap kung kani-kanino. But you know, may ibang hari na kung saan siya ang gumawa ng lahat ng bagay, pero siya yung unang gumabot, nag-approach sa atin, sa iyo at sa atin. Amen. And who is that God? The approachable God that He made a way. Amen. He made a way for you and for me, sinful creature, sinful being, for us to approach this holy God. And what does John 14 says? And Jesus declared that I am the way, I am the truth, and I am the life. That no one comes to the Father except through me. God made a way. So now Jesus is our access.
So kung tayo may paniniwala dati na kailangan mo munang dumaan sa padrino o mamumbisal kay Father, kasi mas malapit si Father kay Lord. Amen? Hindi mo nakakailanganin mo, kailangan ko si pastor, tatawagin ko muna, o si sister. Kasi ako isang makasalanan. Makasalanan talaga tayo, mga kapatid. Okay? So, balit ang Diyos ang unang umabot sa atin, gumawa ng paraan. At yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat sa lahat ng maniniwala at magtitiwala sa Kanya. So, Jesus is our access. So now, as we close, again, God is sovereign, and He is sovereign, right? And He is the God, the provident God. And He sees and He provides everything to do, to accomplish His will, according to His purpose. But again, we have a responsibility. So the challenge for us, the challenge for you as a Christian, the challenge for me, challenge for this church is, in verse 16 and 17 of Esther chapter 4, yung first response ni Esther, ano yung naging response ni Esther? Yung una, hesitations and doubt, right? There's change happened. Nagkaroon ng pagbabago. In verse 16, sabi ni Esther, Esther sent this reply to Mordecai, "Go gather together all the Jews and fast for me." Mag-ayuno kayo para sa akin. Kasi I will be the representative of our nation. Lalapit ako sa hari kahit walang appointment, gagawin ko ito. Nakita niyo? Karoon ng pagbabago from doubt to being bold. Talagang she stepped on to the faith. He believed that this is God who put Esther to this position for such time as this. So nagpatawag siya na mag-ayuno kayo, manalangin kayo. I and my attendants will fast as you do. Ito nyo. Siyempre, parang pare-pareho tayo. Di ba? Kung nakita nyo yung isang leader na sasabihin sa inyo, pero hindi naman yung ginagawa, hindi yung leader, di ba? Mga ginagancho lang niya kayo. Okay? So, when this is done, I will go to the king even though it is against the law. Kahit na ito ay labag sa batas. At sinabi ni Esther, if I perish, I perish. Wow. Kung mapapahamak ako, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Did you hear that declaration? Kung mapapahiya ako, kung mawawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, kung mapapahiya ako, mawawalan ako ng kaibigan dahil sa pag-share ko ng mabuting balita ng Diyos, mawawalan ako ng kaibigan dahil hindi ko na sinasamahan sa mga ginagawa nila, kahit masaya sa paningin ng tao, mawawalan ako ng pera dahil sinabi ng Panginoon, magbigay ka. Pero dito sinasabi ni Esther, buhay ang kapal. Diba? Buhay. If I perish, I perish. So the question and the challenge for us, first is, do you know what you are called to do?